Kasi May kahapon nagkaroon ng press kwento mo nga, sige nga. 18 ex-Marines, kasamahan di umano dati ni Orly Goteza. Kung matatandaan po ninyo, si Orly Goteza ang naging surprise witness sa dating pinamunuan ni Senator Rodante Marcoleta na Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga po sa flood control anomaly. At siya ang tumukoy kay Yes. kay dating Speaker Yes. Romualdez. At di umano'y nag-deliver siya ng mali-malitang pera mula kay Zaldico patungo sa dating speaker, di ba? Ngayon may mga lumutang po kahapon na 18 ex-Marines kasamahan at di umano'y kaalyado nito si Goteza at may mga pinangalanan ng mga personalidad na pinag-deliveran daw nila ng pera. Mali-maleta, Joel. Maliban. Ang halaga po nito, 800 billion plus ang pinag-uusapan na salapi dito. So hindi malayo do sa bintang na 1.5 trilyon Oo. ang nawala na dito po sa flood control anomaly na ito, Correct. mga At kapuso. marami No? pong mga napangalanan ng mga personalities doon kasama yung makakapanayam natin ngayong umaga. Maliban pa dun sa pagsusugpo nung 18 former Marines na yan, na nag-deliver din sila talaga ng pera kay dating Speaker Romualdez, mga kapuso. Maliban pa dun sa pangalan na to, ang dami pang mga pangalan na binanggit. No? Nasa linya na ba natin? Alright, nasa linya na natin si Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC. Chairman, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning po. Magandang umaga Sir Joel, Mamueng. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano initial reaction ninyo nung nakita nyo po ang press ko na balitaan nyo may ganito at nabanggit ang inyong pangalan doon sa affidavit ito pong 18 na dating mga Marines? Ayun, alam niyo po, una po kasi yung nung mabasa ko yung affidavit kagabi, parang sa first 34 or 35 paragraphs tungkol sa ICC, bigla na lang ako naipasok 2 talata. Wala naman pong ka-involvement, ano naman pong pakialam ko dyan sa ICC. Kanina po sa panayam ko sa isang programa, kanina ko lang po nalaman, hindi pa po pala ito pirmado kahapon nung dinidistribute daw po sa miyembro ng media at hindi po ito napapanumpaan pa. So sabi ko, strategy ito, napaka-dangerous. Kasi kung sino man ang sasagot dito, i-adjust at pwedeng ma-adjust yung mismong affidavit. Baka yun ang nasa script. Kasi nga, isipin niyo po yung tungkol sa akusasyon. 2 talata lang po yung sa akin, Mamueng, Sir Joel, 2 talata. Ang pinaka-crucial na nawawala po doon, at sana po mapansin ng mga kababayan natin, kahit na po yung miyembro ng media, wala po yung katanungan when, kailan. Lagi po tayo, kapag ka nag-aakusa tayo ng ganyan, lagi tayo may sinasabi, sometime, more or less ganitong panahon, ni wala pong nilagay kung when. Napakahirap po. Ay kung kaya po, halimbawa, Sir Joel Mamueng, akusahan ko sila, na lahat sila ay nangupit doon sa mga sinasabi nila mga mali-maleta. Tapos wala akong sinabi na date. Hindi po kaya ang unang nilang itatanong, o sige nga, kailan? At pagka sinabi ko, basta nangupit kayo. Pagka gano'n, nagsisinungaling. Yung hindi mo masabi kung when yung tanong na when. Ang sinasabi po doon sa 2 talata na nabanggit nyo, 2 beses daw po kayo nag-meet ni Zaldico. Tapos, walang exact, kung hindi ako nagkakamali, Chairman Garcia, walang exact amount kung magkano tinanggap pero nag-deliver daw sa inyo ng mali-maletang Maleta. pera at ang sinasabi, medium-sized na maleta yung na-deliver po sa inyo. Ayun nga po, Mamueng, Sir Joel, sabi ko nga po, sana i-script man lang kung sino man yung gumagawa Nilagyan ng petsa. Para mas credible. Opo, Sir Joel, sana naglagay man lang kung kailan ba nangyari yung pagkakataon na yun. Ako po bilang transparency at saka bilang pagpapahayag, ako po yung nakapag-abogado kasi kay former Congressman Saldico at saka sa kanyang party list, yung pong ako Bicol, ako pa nga po ang nagpa-accredit ng party list na iyon. So, danwa ko po yung abogado, lagi po kami nagmi-meeting dyan sa hotel dahil more or less siya po ay partner dyan eh. Pero after nung ma-appoint ako, wala na po ako mga meetings. So, gusto ko pong alamin, ano ba yung date na pinag-uusapan? Ano po yung panahon? Tapos sasabihin nila, later lang nila sasabihin, o ihahayat. Mahirap na po yan. Kasi po, ang bandang huli dyan, afterthought o pagkatapos na lang, tsaka mo maaalala, napakadami po nila kahapon. Walang nakaalala kung ano man lang yung panahon na nangyari yung sinasabi nilang pagdi-deliver. So, dyan niyo po makikita yung kasinungalingan at hindi katotohanan na sinasabi niya. At ano naman po alam ko sa ICC, wala naman po akong pakialam doon sa ICC na pinag-uusapan nila, doon sa kanilang yung kabuuan ng kanila pong sinumpaang salaysay. Walang detalye kasi kung para saan yung pera, di ba, Chairman, doon sa 2 talata na nabanggit po ninyo?
Tama po. At saka kahit po nung nagpa-practice ako, hindi po ako nakatanggap naman doon sa naturang personalidad ng ganung filing, o kaya attorney's fee. Kasi napakalaki naman po noon. Sobre, meron, o envelope. Tama po yan. Kasi siyempre part ng pagiging abogado. At pero after po nung ako'y maging ma-appoint na nagsarado na yung opisina ko, wala na po akong ang aking pong personal na pakikipag-ugnayan lang. Yung mismong official. Kasi po pag may hearing kami sa Kongreso, pinapatawag kami. Kasi may mga nadagdag na budget o may mga binawas na budget, kinakailangan makausap at magpaliwanag kami. So yung mga sinasabi po nila, naku po, talaga pong gusto mong matawa, gusto mong magngit-ngit. Kaya lang po, ano pong magagawa pa natin? Sinabi na nila yan ganyan. Ang problema po, tinatanong nila ako, Ma'am Weng, Sir Joel, kakasuhan mo ba? Yun po talaga dapat ang initial na reaksyon. Kailan mo ng kaso, lalo po yung libel. Kung kaya lang nakakawawa naman din po yung mga taong ito na nagagamit ng mga ilan na may personal o hidden agenda. Pero doon sa sinasabing dalawang pagkakataon na nag-meeting kayo ni Zaldico, nagka-meeting ba kayo ni Zaldico doon sa hotel na nabanggit doon sa sinasabing affidavit? Kailan ba kayo huling nagkita nitong si Zaldico, at saan? Chairman? Mga 2024 po, 2024, dyan po sa House of Representatives. After po noon, wala na po kaming pagbimit na mga unofficial o yung personal. So ibig sabihin po, bago po nag-2024, lalo na nung ako ay practitioner, mga 2022 pababa, 2013 po kasi ako nag-lawyer sa kanila. Lagi po kami nagkikita, nagmimit, lalo na po yung dati nilang mga nominees, pati si Congressman Batocabe, Congressman Pido Garbe, yan po, nagmimit kami. Pero after po noon, wala na po mga ganyan na mga pag-meeting. At saka lalo na po wala sila dati. yung mga pag-aabot ng ganyan. Naging kliyente nyo sila naging bago kliyente. po kayo naging COMELEC chairman. Yes po. Kaya po sa lahat ng mga may kaso sila, lagi po akong inhibit, lagi po akong nag-take ng no part. Kasi nga po, naging lawyer po nila ako. Pero nung panahon na abogado kayo nila, nung ako Bicol Party List, nag-meet kayo doon sa hotel na yun, Chairman? Madaming pagkakataon po. Madaming pagkakataon. Sa kalimitan, sa lobby, kung hindi sa restaurant, sa mezzanine, sa second floor. Totoo po yan. Nag-meet kami lagi po noon dahil siyempre po, ako po napapatawag nila at kalimitan may mga concerns sila patungkol sa kanilang party list, patungkol sa mga nominees na kanila pong isasabit sa commission elections. Pero after po na makapaglingkod ako sa kanila at ma-appoint na ako, wala na po akong mga, kasi nga po nagsarado na yung opisina ko 2022 pa lamang. Chairman, bakit madalas doon sa hotel na yon? Ano bang ugnayan ng hotel na yon? Doon sa mga... Kanila ba yon? Kay Zaldico ba yun? Sa pagkakaalam ko po, part owner siya. Nung isa sa mga may-ari ng naturang hotel, kung kaya po doon kami nag-meeting. Siguro po dahil nga sa libre yung kain, dahil pagka ikaw ay isa sa mga may-ari, whatever. So ako naman din na para tanungin ko kung bakit doon po kami. Kalimitan kung hindi po doon sa mga iba pang hotels, kami nag-meeting. Katulad din po ng mga iba kong kliyente. But yes, lagi po kami noon dyan po sa hotel na yan. Dyan po kami nag-meeting para patungkol doon sa party list nila. Okay, at ang sinasabi niyo, walang maletang pera i-deliver sa inyo, sobre lang. Yung mga binabayad, isa po yung inaabot sa akin bilang, siyempre po lawyer, at alam po nila yan kahit kailan hindi ako Retainer's nag-presyo o fee. nagbanggit na eksaktong Bayad fee. yun Minsan sa po yung mga, minsan po ay ano man lang, pampalubag loob sa istorbo. So yun po, pero yung ganun po, isipin nyo po, naisip-isip ko, yung pong hotel na yan, para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin at nanonood, wala po yung wala po yung parking sa ilalim. Ang parking po niya nandun sa harapan lang, tabi po ng Ross Boulevard. Para bang pagka pinag-isipan nyo, para magdadala ka ng ganung kadaming mali-mali. Kitang-kita ng tao. Kita yun pag Kitang-kita ng tao. Opo, tsaka ako po kasi may driver. So hindi ko po alam kung saan nagpapark yung driver ko kapag ka po ako'y pumasok na, halimbawa. Kahit po na ako'y nagpa-practice. So again, para sa mga kababayan natin, tanungin po natin sila kailan. Okay. Kasi kung kung sabihin ko nga po na kayong lahat nangupit kayo diyan sa mga mali-maleta na yan. Siyempre po, ang unang tatanungin na, sige nga, kailan? Pag sinabi ko, hindi ako nakasagot, ay talagang kasinungalingan po yun dahil napaka-basic po yung kailan. Sa lahat po ng pag-aukusa, dapat laging may kasamang kailan. Okay. Ano mga susunod yung hakbang ngayon, Chairman? Sabi mo, hindi nyo kakasuhan yung mga dating sundalo kasi sabi nyo nagagamit lang. Ay si Attorney Levy Baligod.
Ay, alam niyo po, kasi pinag-isipan natin mabuti, baka yun ang purpose Mawala ang focus namin sa napaka-importanting halalan para sa 2020. Ang dami na po namin ginagawa sa kasalukuyan. Tapos may istorbo ka pa sa ganyan. Alam niyo po, very obvious Kahapon, pinailan din kami ang lahat ng commissioners ng COMELEC, kasama ako, ng kasong disbarment dyan po sa Korte Suprema. Bakit? Dahil sa isang kaso daw, dahil sa isang kaso daw po na dinismiss namin dahil hindi nagbayad ng filing fee. So napaka-basic yung pag hindi ka nagbayad ng filing fee, walang jurisdiction yung COMELEC o yung korte, talagang i-dismiss po. Pero isipin niyo po, sabay na sabay doon sa paglalahad na ganyan at saka yung pagpa-file. At pagkatapos naglabasan sa social media kagabi na si Chairman Garcia ay pinailan ng disbarment. Bakit ako lang? Samantalang ang mga sinasakdal doon na pinail sa Korte Suprema ay may kasama kong mga commissioners. In fact po, may sinama sila na hindi naman lawyer. So paano mo ipa-disbar yung hindi lawyer? So makikita niyo po yung may concerted effort dito sa mga Kaya lang po, alam na po namin yan kasi mag-e-election And therefore, inaasahan na namin yung mga paninira na ganyan. So Focus lang po palalampasin tayo nyo na muna lang, Chairman. sa Palalampasin trabaho. nyo. Palalampasin nyo na lang. Titingnan po natin yung development sa mga susunod. Ang sa akin lamang po, mukha na pong lahat na yata ng nasa pamahalan sinama dun Buti na lang po kayong dalawa po ay hindi po nasa pamahalan. Baka po maya nasama rin po kayo doon sa mga listahan na gano'n. Nakakatakot po yung gano'n na nagsisilbi ka ng maayos, bigla ka nilang idadamay, isasama. Napaka-importante siguro kasi sa pag-iisip nila yung mga maletang yan and therefore basta nadamay ka sa maleta, masisira na ang kredibilidad mo. Alright. Sige, Chairman, mag-ingat ka. Good luck. Salamat po, Chairman. Thank you. Ingat po. Salamat po Sir Joel, Ma'am Weng, Good mabuhay luck, sir. po, Thank magandang you. umaga.